Dahil hindi mapigilan ng utos ng puso, itinuloy ni Christine ang kanyang balak. Kasi meron tayong sinusunod na legal procedure na before we consider yung decision ni Late na magpapa-sexual reassignment surgery, kailangan mag-undergo siya ng isang comprehensive psychological battery of tests. Hindi, kasi nga, that is the need for the psychological battery. Yes, that's what I'm hearing. Kasi hindi siya choice na to help you to augment your finances, but it is really innate. That would be the best ng our SRS. Kaya sabi ko, this time, this will be the major decision-making of my life. The make or break of my life. Ano ang pananaw mo sa minsan tinuturo ng simbahan, ng mga pare, na yung mga katulad mo na ay pinanganak na lalaki, gusto maging babae o nagdadamit babae, kasalanan yung ginagawa niyo? Sa panahon ngayon, hindi na to question ng kung sino ang makasalanan, kung sino ang banal. Kung sino na lang ang marunong gumawa ng mabuti at marunong makipagkapwa-tao. Sabi nga nila, mahirap magpakababae kung hindi ka tunay na babae. Mahirap din magpakalalaki kung hindi ka tunay na lalaki. Pero mahirap magpakatao kung hindi nila kami tuturing bilang isang tao. Transsexual din si Erica Nagy. Sa ika-11 taong pagsasama nila ng kanyang nobyong Hapon, sumailalim sa sex reassignment surgery noong 2002 ang dati isang Eric. Pero 5 taon lang ang itinagal ng kanilang pagsasama. Trahedya raw ang dulot sa kanya ng operasyon. Nung bago ako, hindi pa ako na-operahan, pag nakipagtali, syempre ando na yung nasasarapan ako, gano'n. Nung ako naman operahan na, siguro mga 1 year siguro medyo parang masarap-sarap, gano'n. Nung tumatagal, parang wala ng sarap. Sabi sa akin ng doktor is, may pakiramdam, gano'n. Meron pakiramdam kasi nagagalaw, pero hindi naman yung sinasabing pakiramdam is yung masarap. Hindi ako nasarapan, hindi ako na nilibugan, gano'n ang dating. Yun nga, mas masaya nga ako nang meron kaysa sa wala. Ang pinakamasaklap daw kung kailan siya nagpaputol ng ari, saka naman siya iniwan. Tuwing nag-sex kami, nakasarapan din ako nung benot. Parang naiaan din ako sa kanya, nahihiya kasi meron akong ganon, ganyan. Baka mamaya maghanap siya ng iba, ganon. Ang nangyari, nung pa-opera pa ako, lalo siya naghanap ng iba. Ano ba yun? Talaga ang lalaki siya, hanapin ang tunay na babae. Kaya may babala si Erica sa mga transsexual na pinag-iisipang magpa-opera. Para sa akin is, bago nila gawin ang magpa-transfer, isipin muna nilang maigi kung talagang tama ang magpa-sex transplant. Kasi hindi nila alam sa bandang huli, baka mamaya isipin nila, ay ganun pala, yung sa umpisa lang pala, ganun, na basta nasa huli ang pagsisisi. Transsexualism or being a transsexual is never a disease, is never a disorder. It is simply an experience. Just like how all other women are. Just like how all other men are. Ang kauna-unahang pag-aaral tungkol sa transsexualism sa Pilipinas ay sinimula ni Brenda Alegre, na isa ring transsexual at miyembro ng Society of Transsexual Women of the Philippines, o STRAP. Hindi raw kailangang ipaputol ang ari para maging ganap na babae. Reality is, not all transgenders undergo surgery. Kung sinabi niya na, kung naniniwala siyang babae siya, independent of surgery, naniniwala siya na sa karanasan niya, babae siya, then transgender siya or trans-Pinay siya. Kulang na kulang daw ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa mga transsexual. Not all transgenders go to Thailand or Japan. It so happened na because of the lack of opportunity, many very, very talented and creative transgenders chose to become entertainers. It's great to be an entertainer, but it's also possible na they became entertainers by accident.
because they were not anymore hired in other types of jobs that they want. They would want to be nurses, but they could not even finish nursing school kasi bawal sa nursing school ang mahabang buhok. If on your school records, lalaki ka, you cannot even wear the female nursing uniform if on your school records, lalaki ka. Matapos ang halos 9 na buwang pagsubaybay namin kay Christine, dumating din ang araw ng paghuhusga. Yung result po ng series of test na ginawa ko, yung result po is Negative for GID. It turned out na hindi niya na-satisfy yung criteria for a gender identity disorder. From the history alone, from my interview, and plus the battery of psychological test results, hindi niya na-complyan. So, what does it mean? Ibig sabihin, we cannot recommend him for sexual reassignment surgery. Imagine, this is an irreversible procedure. If eventually you'll find out na ayaw mo pala yung ganong predicament, there are many possibilities na pwedeng mangyari. In the literature, meron nagkukommit na suicide. Dahil dito. At meron iba nagbe-breakdown. Sa tingin niyo po ba, si Plates ba ay galit sa kanyang ari? Wala tayong nakuhang ganon. Tapos, meron siyang feeling na pleasurable when he's doing the usual homosexual act, which mga GID cases hindi nila na-experience. It depends on the person. Since the genitals are there, why not make use of it? Total, yun ang paglalabasan ng seminal fluid which represents orgasm, Orgasm is, it's not just a biological experience, no? It is a psychological experience as well. time will come na ma-achieve ko yung dream ko na yan. But it doesn't mean na hindi ko natanggap or na-achieve yung dream ko ngayon. This will stop me dreaming. Hindi. Pagkakaiba-iba, lahat tayo'y may kanya-kanyang paniniwala. May kanya-kanyang paninindigan. At may kanya-kanyang pangarap na nais matupad at handang ipaglaban. Tanggap na ni Christine na mananatili na munang pangarap ang pagpapaopera niya. Pero ang pangarap niyang maging bukas ang puso at isipan ng lahat sa mga kagaya niyang trans-Pinay. Sana raw ay magkatotoo na. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.